Hello, so welcome back everyone. Let's proceed with our topic on last video. We talk about the uh, problems with involving X, no, X motion. So today, let's talk about problems involving Y, no, the Y problems with or the involving Y axis. Or in this manner, we will be talking about the free fall. Okay, the free fall. So this free fall happens on motion, no? These are motion that uh, is purely the vertical, no, vertical, or the x-axis, or the y-axis, I mean. So what are the things that we consider motions who are in free fall? No, like dropping. Pag nag-drop ka, it moves on the vertical way. Also, when you are throwing objects upward, it goes up, then it goes down later. So that's free fall. So in free fall, this is medyo mas madali to kaysa sa x-axis because here you have an additional given, no? Additional given that is the what I mean is the gravitational, no? The gravitational that is acceleration that is negative 9.8 meter per second squared. So unlike the motion along x-axis, by the way, this is acceleration, no? Acceleration due to gravity. So, yung sa x-axis, hindi given yung acceleration. Minsan, hahanapin natin. Minsan, hindi siya given sa problem. But here, along y-axis, we have here constant, no? Constant acceleration due to gravity that is negative 9.8 meter per second squared. Yan yung madadagdag sa given natin. So, anong pinagkaiba nito sa nauna? Nung x-axis tayo, meron tayong four kinematic equations. You have VF, VI plus AT. And you have here also xf xi plus vit plus 1 half at squared, tama. And you have also the equation 3 that is this is equation 1, equation 2, then equation 3 that is vf squared minus vi squared, then 2a xf minus xi. And lastly, the fourth, you have here xf minus xi and vf plus vi over 2, then t. This is for the x-axis, no? Problems involving x-axis or x component. Sa y, meron din tayong apat. So, meron bang pinagkaiba siya sa kuan? Or the y-axis or the free fall? Meron bang pinagkaiba? Pinagkaiba lang naman ay still pareho lang VF plus VI. But instead of using A here, ang gagamitin natin dito ay gravity or GT. Dito din naman, instead of using XF, so magiging YF na yan. YF equals YI plus pareho pa din VI, no? VIT plus 1 half. Again, yung A mo ay magiging GT squared. Ito, VF squared pa din minus VI squared. 2G na yan, hindi na yan 2A. 2G, tapos YF minus YI. And here, that is YF minus YI, VF plus VI over 2T. So, you don't need to memorize this y-axis. Pwede din naman, pero I suggest memorize mo lang yung x-axis. Pag nag-y-axis ka, yung A, gagawin mo lang G, and also yung x, magiging Y. Pare-pareho lang din yan sila. So, that's why sabi ko sa inyo, you need to familiarize, if as much as possible, familiarize and
these four kinematic equations because they are really helpful lalo na sa physics problems, no, involving this kind of motions. So without further ado, let's start solving problems, no. So for example, how long would it take for a coin to reach the ground when dropped from a rooftop that is 20-meter high from the ground? So that's the first step. Last video I introduced to you. The first step is you need to visualize. So you need to understand the problem. So in starting the problem, you can draw, no? You can draw that this is let's say the building, no, or and here is the rooftop, tapos meron ka dang ihulog dito na ano, coin, let's say yan, meron kang ihulog na coin, and this is ano to, taas, this is 20 meters high, no. So ang tanong dito is nung ihinulog mo yung coin papunta pa hanggang doon sa baba, gaano daw yun katagal, no, gaano katagal or ilang segundo or minuto or depende, no, titignan mo kung gaano talaga yan katagal na dumating dyan sa ground. So after you visualize, what's the next step? The next step is you write all the given. Yung given natin na makukuha natin dito, again, anong hinahanap? How long would it take? So ano yan? Ang unknown dyan is the time. Tama? Ano yung given natin? So saan yung hindi na tayo gagamit dito ng x, ha, x i y, x i and xf. Ang gagamit natin dito ay yf na at saka yi. So saan kaya yung yf, yung initial, saan initially? So dito yung y initial natin, no, yi, kasi dito man siya initially na hinawakan mo yung coin para ihulog. Tapos dito yung y final dyan sa ground. At saka kung titignan mo yung coin nung hindi mo pa siya binatawan, ano yung kanya, ano yung velocity niya? Syempre at rest siya kasi nasa kamay mo siya, no. Nung hindi mo pa siya hinulog, yung vi mo dyan, no, initially nung hindi pa siya hinulog, that is 0 meter per second. You have also, saan yung yi? Ito, no, yi mo ay ano, 20 meters. Ganyan makataas yung building, no? Dito, here, that is 20 meters. Dito sa baba, doon sa ground, ilan yung YF mo? YF mo dito ay 0 meter. Bakit 0 meter? Ayun, nasa ground no? Nasa ground. Also, ano pa makukuha natin dito na given? Ayun, yung sabi ko kanina, no? Yung additional na given natin dito, that is the gravity, that is negative 9 point, acceleration due to gravity yan, ha, 9.8 meter per second squared. Ayan. What's the next step? Nakuha ka na-visualize mo nakuha mo na yung given. Anong sunod? So mamimili ka ngayon sa apat na kinematic equations na meron, kasi since t yung hinahanap natin, maghanap tayo ng merong t na kinematic equations. So, yung kinematic equations na mayroong t is 1, 2, at saka 4. No? 1, 2, at saka 4. So, ito, x na to. No? X na to kasi wala siyang t. Pero, kung titignan natin, dapat meron siyang vi, yi, at saka yf. Vi, no? Before tayo magpunta dyan, dapat meron munang gravity. No? More importantly, meron niyang gravity na makukuha natin. Sino yung may gravity dito? 1, 2, at saka 4 na lang yung pagpipilian natin. May gravity, si 1, meron, check. Si 2, check. Si 4, wala. Di ba? Si 4, wala. So, therefore, hindi natin magagamit si 4 dito. No? Between 1 and 2 na lang. Between 1 and 2. So, pero, kung sino yung merong vi, yi, at saka yf. Vi, yi, at saka yf. Vi, ito meron. Yi, wala siyang yi. So, wala din siyang YF. So, ibig sabihin, hindi din natin to magagamit. Ito, meron tong VI, merong YI, merong YF, merong gravity. So, therefore, we will be using equation number 2. Ayun. So, we need to solve this using equation number 2.
So, sulat natin ulit dito, YF equals YI plus VIT plus 1 half GT squared. So, plugging in lang tayo, no? YF natin dito is 0 meter. So, this is 20 meters. Plus, ilan yung VI natin? VI natin is 0 meter per second. The time natin, yun, yung hinahanap natin, no? Time. Plus 1 half, isulat mo lang yung T, no? You don't need to put any value here. 1 half, yung G natin is negative 9.8 meter per second squared times the time of ilan yung time natin? Ayun, unknown, T squared. So here, dahil 0 na yan, so lagay na lang natin dito 0. 20 meters. Ito 0 times t. Wala din mga yan. Wala tayong makukuha dyan. So wag na natin isulat. 1 half of 9.8. So that is negative 4.9 meter per second squared t squared. So we have two terms. So i-transpose natin si 20 dun sa kabila. So, wag na natin isulat yung 0. So, dahil na-transpose na yun si 20, magiging negative 20. That is mathematics. Review your mathematics, ha. So, that is 4.9 meter per second squared t squared. So, ang gusto nating matira is si t lang, no? But they are in one term of 4.9. So, anong gagawin natin? Again, do not be confused. Baka yung iba, i-transpose na yung 4.9 dito sa kabila, magiging plus 4.9. Mali yan. Kasi one term sila with t squared. So, kailangan natin i-divide natin yung buo, no? Buo, 4.9 meter per second squared. Para matanggal to lahat, matira lang si t. Sa kabila din, negative 4.9 meter per second squared. So, ito makancel. Tama? So, ano na lang matira sa kabila? T squared. T squared na lang yung matira. Nakuha nyo? So, wala namang ibang matitira dyan. Dahil kinancel naman yan lahat. Okay? So, by using your calculator, negative 20 divided by negative 4.9. So, you will get 4.8, 4.08. So, ano yung kuan mo ngayon? Ano yung, ayun, dito, baka magkalituhan na kayo, no? Ano yung ilalagay mo dito ng unit? Paano yan? So, pag ganyan, sa math natin na rule, pag division, no? Pwede nating, yung division na yan, pwede nating gawing multiplication, pero magiging reciprocal na to. No? Magiging s squared over m na. Reciprocal na nito. Kabaliktaran yan. So, makancel ito. Anong natira? So, e squared na lang yung natira, s squared. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Kasi naka t squared pa to. Ang hinahanap lang natin is, ano yung hinahanap natin? T. Hinahanap natin t, hindi t squared. So, paano mawala yung squared na yan? Okay? Yes. Let's square root that thing. At saka, syempre, para hindi magsilas dito sa kabila, by rule, dapat pareho i-square root din natin yan. Pag na-square root ka na, matatanggal yan. Tama? Same as here. Matatanggal yan. So, kung matanggal yan, ang matira na lang dyan ay t. Tapos, ilan yung square root ng 4.08 mo? That is 2.02. Ano na nang tira na unit? Kasi natanggal na yan 2 sa taas because of that square root, magiging seconds na lang yan. Tama naman kasi ang unit ng time natin ay seconds. Ayun. So, this is your final answer here. Yes. I was thinking, baka kasi merong magtanong sa inyo, Sir, sa sum of the books, negative to, sir. Okay? Baka makita nyo kasi, in some of the books, ito, magiging, baka makita nyo sa books, negative GT sila, sir. Negative GT. Yes, pareho lang yan, no? Negative GT. Pero yung value ng 9 nila, ng value ng G, is hindi na sila mag-negative sa value ng G. No? Yung nilalagay nila is 9.8 meter per second squared na. Yung sa atin, plus tayo, pero yung value ng G natin, no? Yung value ng G natin dito ay negative. No? So, kung susundin mo tong formula na binigay ko, stick ka lang sa gravity mo that is negative.
Anong ibig sabihin ng negative na gravity na yan? Ibig sabihin, yung gravity is pulling downward. That's why gusto kong i-retain nyo ito para malaman nyo that this is pulling downward. Okay? So, some of the books use that negative, inabsorb na nila, pero positive yung G nila. So, pareho lang din yan. Okay? So, yun. Ganito lang kadali yung problems natin. Okay? So, let's try to solve another problem. Ito. A stone is thrown outward from a rooftop of a building that is 10 meters high from the ground with an initial velocity of 5 meters squared. So again, first step is we need to visualize that. Okay, so we need to visualize. Ayan, visualize. So, medyo, curve. Okay lang yan. A stone, no? Meron ka daw bato dito. Hinagis mo pataas, thrown upward, tapos gaano daw to kataas from the ground? This is 10 meters. So pag ganyan, draw muna natin, no? From the ground with an initial velocity of 5 meter per second. So initial velocity mo yan, no? Hinagis mo yung bato pataas. So yung bato hindi nanggagaling sa ground. Yung bato nanggagaling sa rooftop. Tinapon mo pa pataas. So the first question is what is its velocity at the highest point? So ano yung given natin dito ang makukuha natin, no? Lagay muna natin yung given. So again, given should be initial velocity, no? 5 meter per second. Tapos ano to? So sino yung YF at saka YI? So kung galing ka sa ground, that is YI, dito ay YF. So yung YF mo dito ay 10 meters, yung YI mo dito ay 0 meter. At saka ano pa yung makuha natin? Yon, yung gravity na sinasabi ko sa inyo, that is negative 9.8 meter per second squared. Kasali yan parati basta free fall. So ano pa? Okay. So by concept, no? By concept, velocity daw at the highest point. Tignan natin. Kung meron ka, kumuha ka ng isang bagay dyan, nakikita mo sa tabi mo, no? For example, meron kang ballpen. Coin na lang, coin. Meron kang coin. Yung coin mo, sige, try mong ihagis sa taas. 'Di ba? Kung ihagis mo siya sa taas yung coin mo, ayun. Tumataas siya. Pero aabot siya sa point na yung coin mo ay mag-stop. Pag pupunta doon siya doon sa taas, mag-stop siya at saka babalik na naman siya sa baba. Okay, so this is another concept I want you to remember on problems involving free fall. That your velocity, no? Your velocity at highest point, this is true all the time. Ano yung velocity mo dito sa taas nung hinagis mo yung coin mo? Kung dito meron siyang velocity, tumataas siya, pero aabot siya sa punto na yung coin mo mag-stop. So kung mag-stop na yung coin mo, that is the highest point na maghagis mo. At saka ibig sabihin, anong ibig sabihin na nag-stop? Ibig sabihin na nag-stop is yung velocity niya ay 0. Tama? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-solve using by concept, no? By concept na lang ito. By concept, no? By concept, VF, no? At highest point is equals to 0 meter per second. Ayun. So, meron ka ng, kasi sa concept yan ang free fall eh. Kung meron tayong dinagdag dito na concept na yung gravity natin, acceleration due to gravity is negative 9.8 meter per second squared, madadagdag din natin to sa concept natin that sa lahat ng bagay na ihagis mo pataas at highest point, yung velocity niya talaga ay 0 meter per second. That's true all the time. Okay? So, ibig sabihin may madadagdag ka dito na given, kasi given na din yan eh, kasi by concept yan eh, 0 meter per second. Okay, so okay na tayo sa A, then let's move with B. How long would it take for the stone to reach the highest point? So, pag sinabi ng how long will it take, anong hinahanap dyan? Ang hinahanap natin dyan ay time. Of course. Time.
So, maghanap tayo ng kinematic equation na merong t. Okay, merong t. Sino yung may t? 1, you have 2, you have 4. 1, 2, 4. Okay? Pero again, kailangan stick to 1 tayo. Mamili tayo sa tatlo, hindi pwede sabay-sabay. So, ano kaya? Dapat merong ah, VI at saka VF. Merong VI at saka VF. Sino kaya yung may VI at saka VF dito? Again, 1, 3, and 4 ang pagpipilian. Pero ito, merong VI, merong VF. Pwede ito. Meron tong VI, meron tong VF. Oh, pareho din pala to. Merong VI, merong VF. So again, 1, 3, 4. Walang magpapatanggal sa kanila. Lumalaban sila. So, let's try to, again, ikuha natin sila, no? I-filter natin sila. Sino kaya yung merong YF at saka YI? YF at saka YI. Okay, balik tayo. YF at saka YF. 1, 3, 4 yung pagpipilian, no? Ito, X na to. Walang YF, walang YI. So, X na to. So, 3 and 4 na lang. 3 and 4 na lang yung pagpipilian natin. Merong YF, merong YI. Meron din to. So, 3 and 4. So, dalawa na lang. So, dalawa na lang yung pagpipilian natin. So, pero, sino kaya yung may G, gravity sa kanila? Sino kaya yung may gravity sa kanila? Between 3 and 4. Ayun. So, ang question number 4, walang gravity. So, ang gagamitin natin ay si equation number 3. Okay? So, is that clear? So, using equation 3, no? Equation 3, we have here VF squared, VI squared, 2G, YF minus YI. Wala pala tayong T. T pala yung hinahanap natin. Dapat pala mayroong T. Ano pala yun? Oh, walang T. So, sino yung walang T sa kanila? Okay. Okay, so, I'm sorry. So, yung T pala yung hinahanap natin, no? So, maliit pala to. Kasi, yung iniisip ko, yung hinahanap natin is yung Y. Merong may Y. So, let's try to solve this, no? Mas maganda, nilagay na lang natin yung 4 kinematic equations nito para hindi na tayo babalik sa kabila. Again, ano yung mga kinematic equations natin dito? Meron kang VF, no? Meron kang VF, this is 1. Meron kang VF, VI plus GT. Yung 2 mo, you have here YF, YI plus VIT plus 1 half GT squared. Yung 3 mo ay meron kang VF squared minus VI squared 2G YF minus YI. Then you have here YF minus YI. So, mamemorize nyo to, ha. Kailangan nyo mamemorize yan. Okay. So, transfer ko na dito para hindi na tayo pabalik-balik dun sa kabila. So, T pala yung hinahanap natin sa B, no? Sa B natin, hinahanap natin si T. At saka, how long would it take for the stone to reach the highest point? So, kasi ito, kung titignan natin yung problem natin, nakahati, no? Ito, meron siyang details dito sa baba. Meron din siyang details dito sa taas. Pataas ng rooftop at saka pababa ng rooftop. Pero itong B, kung titignan natin yung B, nakahati kasi ito to. This is 1 and 2. Dalawang scenario kasi yung sa atin. Yung unang scenario natin is yung above the rooftop at saka yung pangalawang scenario natin is below the rooftop. The question is, anong scenario kaya nangyayari tong B? So, kung makikita natin dito, yung scenario B ay nasa, no, tinapon mo sa taas. So, nasa scenario A siya. Scenario 1. So, ibig sabihin, wag muna natin yung pakialaman yung nasa scenario 2, no?
ito lang muna yung pakialaman natin, no, yung pagtapo natin doon sa stone doon sa taas. So yung may given dito sa baba, wag muna tayo. Ang makukuha lang natin na given dito sa scenario 1, no? Sa scenario 1 is that merong ditong 5 meter per second, no? Initial velocity. At saka meron din tayong initial velocity to, no? At saka sabi ko nga sa inyo nung dumating siya din sa highest point, kasi ang tinatanong dito is highest point. Pag nasa highest point ka, ano yun dito? No? Dagdag natin na given. Dagdag natin na given dyan is sa highest point mo is 0 meter per second yung VF mo dyan. Okay? So, ano pa yung makukuha natin? So, writing all the given, no, sa scenario 1 is you have VI that is 5 meter per second. You have VF that is 0 meter per second kasi mag-stop yung stone at the highest point. Also, you have here the gravity that is negative 9.8 meter per second squared. Bakit hindi natin isali yung given dito doon sa baba? Kasi we are not speaking of doon, wala namang kinalaman yung nasa babaan ng mga given natin, no? Walang kinalaman yung taas ng building natin dyan. Kung titignan mo, that is 10 meters. Walang kinalaman yan kasi dito lang siya nangyayari sa taas. So, yung unknown natin dito ay t. So, ito pala yung hahanapan natin. Dapat merong t. Akala ko kasi kanina merong y. So, merong t, si 1 lang, si 2, no? This is 1 half gt squared. Si 2, at saka si 4. 1, 2, at saka 4. Pero dapat meron ka daw VI at saka VF. VI, VF, G. VI, VF, G. Pwede to. VI, VF, walang BF. So, X na to. Ito kaya. VI, VF, G. Wala. So, wala din. X yung tatlo. So, therefore, ang gagamitin natin is equation 1. So, using equation 1, no? Equation 1. You have here VF equals VI plus GT. So, VF natin is 0 meter per second. VI natin is 5 meter per second. Plus negative 9.8 meter per second squared T. So, anong gagawin natin dito? This is 0, so wag na natin yung isulat. Pero, 2 terms man to, i-transpose natin si 5 doon sa kabila, magiging negative 5 meter per second. Tapos, ang matitira na lang dito, no? So, this is negative 9.8 meter per second squared T. Again, this is, ang natira na lang is negative 5 meter per second, tapos negative 9.8 meter per second squared T. Okay? Yun. Tinransfer ko lang doon sa kabila. Second squared to, second squared. So, again, ang hinahanap natin is si T. So, paano natin makuha si T? Dahil hindi natin kailangan tong buo na to, no? Again, do not make a mistake na i-transpose mo yan, magiging plus 9.8. Hindi, kasi kasama si T. Kung i-transfer mo yan, masasama si T doon sa kabila. So, para hindi masama si T, is i-divide lang natin yan negative 9.8 meter per second squared para matanggal lahat. Siyempre, according to the rules, dapat sa kabila din, no? Meter per second squared. So, makancel to lahat. Ang matira na lang ay T. This one is negative 5 divided by 9.8, negative 9.8, that is 0.51. So, mayroon kang 0.51. Ayun. So, ano naman kaya yung unit ngayon? Again, sa math natin, meter per second yan. Pag nag-divide ka, gawin mong multiplication, pero reciprocal ng meter per second squared, that is second squared per meter. So, makancel to. Okay, at makancel din to. So, matira na lang dito ay isang S, kasi dalawang S man yan. So, ibig sabihin, yung matira na lang dito na unit ay
seconds. So, ibig sabihin, 0.51 seconds ang inabot para maabot ng stone na yan na tinapon natin sa taas yung highest point. So, dumating siya dito sa highest point natin, mabilis lang, no? About 0.51 seconds. Hindi na nakaabot ng 1 second. So, this is the answer for your letter B. Now, let's move to answer your letter C. Yung letter C mo is how high is the stone at the highest point with respect to the rooftop. Again, this is scenario 1. With respect to the rooftop. Scenario 1 lang yan. No? With respect to the rooftop. So, mamaya na yan with respect to the how high is the stone. So, meron na tayong nakuha na mga dito, no? Again, scenario 1 lang tayo. Ayun. So, ang tanong niya is gaano daw kataas to? No? Nung naabot yung stone dito, gaano daw yan kataas with respect to your rooftop. Ito man yung rooftop mo. So, ibig sabihin, ito lang yung hinahanap niya na, yan yung hinahanap niya na y. So, meron kang 5 meter per second na initial velocity. No? At meron kang yf dito na hinahanap. Pero yung yi mo dito, meron kang ilan to? No? So with respect to this rooftop, no? With respect to that rooftop, meron tayong isipin natin that this is 0 meter. Bakit? 'Di ba 10 meters siya? Oo. Pero itong 10 meters na to with respect to the ground yan. With respect to the ground. Pero ang tinatanong lang with respect to the rooftop. So we will going to assume that yung rooftop yung ground natin, hindi yung lupa talaga. So parang ito yung mangyayaring ground natin which is 0 meter at saka yung YF yung hahanapin natin. So ano yung makuha natin na given dito? So mayroon tayong makuha dito na given the YF is yun yung hinahanap natin, YI that is 0 meter per second, tapos VI natin, given na yan kanina, 5 meter per second. Ano pa? Ano pa yung makukuha natin dyan? T, right? Meron tayong makukuha dyan na T that is ano yung ilan yung T natin? Nakuha natin kanina sa 1. Tapos sa B. T of 0.51 seconds. So, madagdag yun dito sa given natin, 0.51 seconds. Ano pa? Siyempre, yung gravity na sinasabi ko kanina sa inyo na parati yan, 9.8 meter per second squared. So, YF yung hinahanap natin. YF. Sino yung may YF dito? YF. So, ito X na yan. No? Wala yung YF. So, ito merong YF. Ito merong YF. Ito merong YF. So, 2, 3, 4. 2, 3, and 4. Pero, sino yung merong YI at saka VI? YI at saka VI. YI, ito merong YI, merong VI. Ito may YI, merong VI. Ito YI, meron ding VI. So, pero sino yung may gravity at saka T? Gravity at saka T. So, yung may gravity at saka may T, gravity, ito merong T. Ito gravity, walang T. Ito talagang walang gravity. Then, no? So, we will be using equation 2. So, we will going to use equation 2 here. Dito ko na lang isulat using equation 2. You have here YF, YI plus VIT plus 1/2 GT squared. So, plug in na natin yung mga given natin. YI natin is 0 meter plus VI natin that is 5 meter per second. Time natin is 0.51
51 seconds plus 1/2 of the negative 9.8 meter per second squared. Yung time natin is 0.51 seconds squared. So, wag na natin yung isulat, no? So, what is 5 times 0.51? 5 times 0.51, that is 2.55. 2.55. With the unit of, ano yan? Ano yung unit natin dyan? So, makancel man to. So, meron kang meters na lang natira. Plus, ito negative, no? Negative. Negative 1/2 ng 9.8, that is 4.9. 4.9 meter per second squared. Tapos, square ng 0.51, no? That is how much? That is, multiply mo ng 0.2601. Second squared yan kasi na-square man yan, second squared. So, yung YF mo ay 2.55. Ilan yan? Multiply mo yan, negative 4.9. Negative 4.9 times 0.2601, no? So, that is 1.27. Makancel yan, second squared, makancel yan, second squared, so meters. So, ilan yan? 2.55 minus that 1.27, meron kang ano. So, you can use your scientific calculator. You are allowed meters to meters. That is 1.28 meters. Ito yung YF mo. So, therefore, no, yung taas ng tapon mo ito, no, ay meron yang haba na yan na 1.28 meters. So, that is with respect to the rooftop. So, yung answer ang answer natin dito sa B ay 1.20 dito pala sa C. Ito sa rooftop is 1.28 meters. How about yung with respect to the ground? So, tinatanong niya with respect to the ground. So, with respect dito. Gaano daw yun kalayo yung highest point papunta dito sa ground. So, ano yung gagawin natin, no? Pwede naman actually tignan na lang natin, no? Kung titignan natin kanina, yung haba na ito is 1.28 meters. At saka meron kang galing dito papunta dyan sa ground is 10 meters. So, you will have the idea na i-add mo lang yung dalawa, 10 meters plus 1.28 meters. No? Ito. So, ito 10 meters man to. Tapos meron ka ditong 1.28. So, yung stone at the highest point with respect to the ground is just the sum of 10 meters plus plus 1.28 meters. So, this is with respect to what? Rooftop. At saka yung with respect to the ground mo. So, kukunin mo lang that YF mo ay i-add mo lang yung 10 meters plus 1.28 meters. So, you will get 11.28 meters. Ayun, yan yung with respect to the ground. Ayan. So, again, for me, this is for my opinion that mas madali yung motion along Y. It's because meron tayong additional given na ito, nagdadagdag yan. At saka also meron tayong additional given or concept that at the highest point, no, of the pag tinapod mo yung isang bagay sa highest point niya ay mag-stop siya, at saka yung V final mo dyan ay 0 meter per second. So, okay, so that's all for free fall, and next topic we'll talk about motion along X and Y, or combination of X and Y, and that's what we call the projectile, no? Projectile. So, hope you learned from this video. So, if you have questions, just again
comment down below so that I will know which part nahirapan kayo at saka hindi nyo naintindihan. So thank you and God bless you all. See you on the next topic.